Praise. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magsisimula na po tayo sa ating pagpupuri sa Panginoon. Hindi po nakahadlang ang ulan. Kaya, ibibigay po natin ang the best na papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Excited na po ba ang lahat? Hallelujah! Samahan niyo po kaming sumayaw, umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Di ako magsasawa lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, Ikaw, Jesus, ang nais ko. dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di magsasawa. Hallelujah, Lord. Di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, Ikaw, Jesus, ang nais ko. dahil ikaw ang aking kalakasan, Pag-asa at buhay ko. di ko kayang Mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya. Kay saya-saya ng puso kong ito. Damang-dama ang lakas Na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di magsasawa. Hallelujah. Di ako Tayo magsasawa sa Panginoon. magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw, Jesus, ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, Pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya. Kay saya-saya ng puso kong ito. Damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di magsasawa. Di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw, Jesus, ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, Pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. kay saya-saya. Kay saya-saya ng puso kong ito. Damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling Kay saya-saya. ko. Hallelujah, Lord. Kay saya-saya ng puso kong ito. Damang-dama ang lakas na galing sa'yo.
ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah, Lord. Na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kay sarap magpuri sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Napakasarap magpuri sa Hallelujah. Napakasarap magpuri sa piling mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon.
Patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Ibigay po natin ang the best na pagpupuri sa Panginoon. Umagang ito. Kapatid, kung ikukumpara natin ang buhay natin dyan sa labas, tayo dito sa loob, napakapalad po natin. Dahil pinili niya tayo maging isang anak. Hallelujah. Kahit anumang karumihan, hindi tinitingnan ng Panginoon. Kaya ibalik po natin ang pagpupuri sa Kanya. Ano man ang paraan ng pagpupuri ang gawin mong nakalulugod sa Kanya. Hallelujah, Lord. Gawin po itong panalangin habang nag-aawitan tayo. If my heart's grown cold, there your love will unfold. As you open my eyes to the work of your hand, when I'm led to my way, there your spirit will pray. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will fall, nations come, at the whisper of your call. Hope will rise, glory shone. In my life, your will be done. Suffering may pass, Lord, your mercy will last. As you open my eyes to the work of your hand, and my heart will find praise. I delight in your way. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will part, nations come, as the whisper of your call. Hope will rise, glory shone. In my life, your will be done. Ocean will part, oceans will part, nations come, as the whisper of your call. Hope will rise, glory shine. In my life, your will be done. Hallelujah, Lord. Tunay nga po, Panginoon. Salamat sa iyong kapurihan, O God. Hallelujah. As you open my eyes to the work of your hand, Jesus, open my eyes to the work of your hand. Oceans will part,
po nating purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh Lord, my God. Oh Lord. Oh Lord, my God. When some wonder there all the worlds thy hands have made. I see the stars. I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe displays. Dancing my soul. Dancing my soul. My Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. And forest plains I wonder, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look, when I look down from lofty mountain grandeur and see the brook and feel the gentle rain. Dancing my soul. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. When I think, hallelujah, Lord, that God
shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa pagpili mo sa amin, O God. Hallelujah. Ikaw ang Diyos. Noon pa man at magpakailanman, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa presensya mo, Lord God, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin, O God. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Binabalik po namin sa iyong lahat ang mataas na papuri at pasasalamat. Mataas na pagsamba sa pangalan ng aming Diyos na si Jesus. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay magsabi ng malakas, Amen.
Sabi po sa Colossians 3:23-24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran nyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Purihin po ang salita ng Diyos, and to deliver us the message for today, may we call on our very own Pastor Levi Mendoza. Good morning. Batiin mo yung katabi mo, good morning. Okay, welcome everyone. No, welcome po tayo sa araw na ito ng pagsamba sa ating Diyos, sa ating Panginoon, na mabuti at hindi nagbabago kahit pabago-bago ang panahon. Mabuti at hindi nagbabago kahit maraming pagbabagong nangyayari sa ating buhay at maraming iba't ibang kaganapan na nagaganap sa ating paligid. Political crisis, lindol, ulan, at iba't iba pang mga problema na kinakaharap natin sa buhay. Salamat sapagkat ang Diyos natin ay hindi nagbabago kailanpaman. Can I hear an amen? Tayo po tayong lahat. Let's go to God in prayer before we begin meditating upon the Word of God today. Salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala. Truly, hindi ka nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever. Ano man ang maganap sa aming buhay, ano man ang mga bagay na aming harapin, ano man ang mga hamon na nasa aming harapan, Panginoon, ikaw po ay hindi nagbabago. Nananatili kang naririyan, nananatili kang sinasamahan mo kami gaya ng iyong pangako, at ang iyong layunin at plano ay hindi nagbabago. Salamat po, Panginoon, sapagkat ganyan ka kadakila maging ang iyong pag-ibig sa amin. Sa oras na ito, O Diyos, kami po ay dumudulog sa inyo at nagpapakumbaba. Inilalapit namin ang aming mga sarili, ang aming mga buhay, maging ang mga mahal namin sa buhay. Dumudulog po kami sa iyo at humihingi ng kahabagan, ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Narito kami, Panginoon, upang sumamba mula sa aming puso at ibigay sa iyo ang the best that we can give, O God. Hayaan mo po na sa umagang ito, ang aming mga puso at isipan ay mapuno ng kasabikan, Panginoon, mula sa iyong kapahayagan, kasabikan mula sa iyong presensya, Panginoon, at patuloy mo kaming samahan. Anuman ang pasanin, dalahin ng bawat isa, may mga pinoproblema man kami, may mga kabigatan man sa aming puso, may mga alalahanin man kami, Panginoon. Lord, inilalagay namin, inilalatag namin lahat ito sa iyong harapan, and we pray that may your name be glorified in our lives, O God. May your name be glorified in our lives. Maraming salamat po at ipinagkakatiwala namin sa iyo ang buong araw na ito, maging ang mga kapatid namin na marahil ay kasama namin via online, attending this service to their places wherever they are. Pagpalain mo po sila at samahan. At ganun din, Panginoon, ang kagalingan ay patuloy na idaloy mo sa buhay ng bawat nangangailangan ng kagalingan. Maraming salamat po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Bago ka umupo, kamayan mo ang mga 5 kapatiran. Sabihin mo, pagpalain ka ng Panginoon ngayong araw. Hallelujah. Okay. Okay, ngayong araw lang kasi sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat araw. Bukas may bago na naman.
So, from our series, My Best for My Savior, our topic this morning is entitled From Work to Worship. Kung gusto niyong paikliin, worship. From work to worship. The verse is taken from Colossians chapter 3, verses 23 to 24. Taas ang kamay ng mga may trabaho. Daming walang trabaho. Ito man ay opisina, sa pabrika, construction, transportation, sales. Taas ang kamay ng trabaho nila, sales. Mga member ng Blessed Business Partners. So, whether formal, naka-empleyo o hindi, basta ito ang layunin ay kumita ng pera, magdagdag ng kayamanan, ito ay trabaho. Taas ang kamay ng mga estudyante. May estudyante ba dito? Okay. So, siyempre, ano ang layunin ng pag-aaral? Para pagka-graduate ay magkaroon din ng trabaho. Ayan, okay. So, malaking bahagi ng ating buhay ang pagtatrabaho. Merong trabaho na minsan ay hindi tinuturing na trabaho, kagaya ng mga homemakers. Yung nagtatrabaho na walang sweldo. Nagtatrabaho na hindi bound ng 8 to 5, no? Pero nagtatrabaho din sila. Sila ang nangangasiwa sa nangangalaga sa kanilang pamilya, sa mga bata, sa bahay. Malaking bahagi ng buhay ng tao ang pagtatrabaho. At minsan nga yung iba na hindi na ito masyadong nabalanse, parang noong tumigil na yung kanilang trabaho, feeling nila wala na silang saysay. So, ang pinakakumakain ng oras natin sa araw-araw, para sa mga masisipag lang naman ito, taas ang kamay na masisipag. Kung ikaw ay isang masipag na tao, no, ang pinakamaraming oras na kumakain sa iyo ay sa pagtatrabaho. Halos nakadivide sa 3 bahagi ang ating 24 hours. Alam niyo ba yon? 1/3 nito ay sa pagtatrabaho. Pero minsan yung 1/3 na yon ay 24 divided by 8, ay divided by 3 is 8, hindi po ba? So, yung 8 hours na yun, minsan sobra pa. No? Sobra pa yung sa 8 hours yung pagtatrabaho mo. Then yung another 1/3 ay sa pagpapahinga. Taas ang kamay ng mga nagpapahinga rin naman. Na nagpapahinga. 1/3 yan, no, ng ating buhay. At yung another 1/3, ito yung nahahati sa iba't ibang mga aktibidades ng ating buhay na kung saan ay bahagi din ng ating buhay. Kasama na diyan yung leisure, no? Kasama na diyan yung pamamasyal, kasama na diyan yung paglilibang, kasama na diyan yung mga household na mga gawain, kasama na diyan at iba't ibang mga bagay, pag-aaral at iba't iba pang mga bagay. So, pero mapapansin natin, lalo na sa ating bansa, na developing, sabi nila, o third world. Napaka-importante ng trabaho. Halos dito na lang umiikot ang buhay ng tao. Kaya nga, kapag tayo kumakain, sino sa inyo, 3 minutes pa lang, tapos na kumain? May mga ganun, bilis kumain, no? Bakit? Kasi may gagawin. Kasi may gagawin, no? Hindi man na, parang para sa kanila, teka, hindi masyadong importante itong oras ng basta malamnan lang ang tiyan. Kasi may gagawin, no? Ganon, yun ang mindset mo, lagi may gagawin. Yung iba nasanay sa trabaho, 15 minutes break, bago ka naman makakuha ng tinapay mo, pipila ka pa, so nagmamadali ka ng kumain.
Kasi oras na uli para pumasok. Nasanay ka na, pag-uwi sa bahay, nagmamadali, kahit wala namang gagawin. Pero si iba po sa mga bansa na sagana, di sila nagmamadaling kumain, no? So, malaking bahagi ng ating buhay ito. Kaya ngayong araw, importante na pag-usapan natin ito. Ilang mga principles mula sa salita ng Diyos na makakatulong sa pagtatrabaho mo at tutulong para maging makabuluhan ang lahat ng ating ginagawa. Makabuluhan hindi lang para sa sarili, hindi lang para sa pamilya, hindi lang para sa ibang tao, kundi higit sa lahat sa paningin ng Diyos. Na nagbigay sa iyo ng kaalaman, ng kahusayan, ng kaloob, talent, no, para maging productive na mamamayan. So i-refine natin ang ating pananaw sa pagtatrabaho in order for us, the Lord help us to turn our work into worship. Kasi minsan parang magkalaban yan eh. Pinaglalaban yung pagtatrabaho at pagsamba, from work to worship. So our goal today is for us to turn our work into worship. Kasi sabi ng binasa natin sa Colossians, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo para sa Panginoon, na sa Diyos kayo naglilingkod. Si Kristo ang pinaglilingkuran ninyo, no? Sabi dito. So pwede pala, hindi pala dapat paglabanin ito, no? Hindi pala ito magkakontra. So 3 principles tungkol sa pagtatrabaho na dapat nating angkinin, ating pamuhay kapag inunawa, isinapuso, ini-apply natin ito, mararanasan natin na kahit sa araw na tayo ay nagtatrabaho, tayo rin ay sumasamba sa Panginoon. Hindi lang tuwing linggo, kundi bawat araw ng ating buhay. Number 1, your work is a calling. Maaaring hindi absolute calling, pero sa pagkakataong ito na iyan ang trabaho mo, it could be that this particular time or season in your life, that's part of your calling. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, sabi ng Bible. Ganito dapat natin isipin o ituring ang ating trabaho. Isang pagkatawag ng Diyos. Kaya nga, my best, no? Kapag tayo ba ay nagtatrabaho o gumagawa ng ating mga araw-araw na tungkulin, what's our attitude? Kami ng anak ko ay laging nag-o-observe, no, sa mga na-o-observe namin kapag nasa kalsada. Halimbawa, traffic man, no, traffic person. Judgmental kami. Kasi may mga masisigla, no? Talaga namang parang kapag nakakumpas, yun ba, may pasayaw-sayaw pa. Masaya siya sa ginagawa niya. Mahal niya, trabaho niya. Pero may mga traffic person na parang, di po ba, no? Napapansin niyo ba yon? Yung parang nararamdaman mo yan eh, kapag yung mga nagsaserve, kapag kumakain ka, mararamdaman mo kung sinasa puso nila yung ginagawa nila. Kumusta ka? Kapag ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay nagluluto, kapag nagluluto ka, no? Kung ikaw ay gumaganap ng tungkulin mo sa trabaho mo, minsan ang tendency natin araw-araw na ginagawa basta makaraos na lang, di po ba? So, sa unang prinsipyong ito, pinapaunawa na mas mataas at mas malalim ang pagpapakahulugan sa trabaho. From job to vocation. Hello. From job to vocation.
Pakinggan niyo po ha, hindi vacation ha, vocation. Sabi mo vocation. Bilang mananampalataya, ang mga bagay na nakaugnay sa iyo ay natatransform din, kasama na dito ang trabaho. Mula sa job, nagiging vocation. May pagkakaiba po ang job and vocation. Ang job o ang trabaho ay may kinalaman sa mga bagay na ginagawa mo para kumita ng pera, para punan ang pangangailangan. Ginagawa mo ito minsan kahit ikaw ay napipilitan kasi kailangan mong mabuhay, kailangan mong matustusan ang mga bayarin at mga gastusin sa bahay. So yun po yung job. Yung job po pwedeng nagbabago. Depende, no? Depende. Nakakailang trabaho ka na ba? No? Nagbabago yan. Pwedeng maging paiba-iba. Ang vocation po ay isang calling, no? Pagkatawag. Actually, yun ang meaning talaga ng vocation, calling, no? Mula sa Diyos para sa isang makabuluhang layunin ng paglilingkod ayon sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. So, lahat po tayo, marahil magtatrabaho. Iba-iba po ang pwede nating maging trabaho, naging trabaho o magiging trabaho. Pero meron po tayong iisang pagkatawag. May pagkatawag si Lord sa iyong buhay. Ang iyong trabaho ay maaaring maging pansamantalang instrumento ng Diyos upang ma-discover mo yung talagang layunin ng iyong buhay. Pupwede. Kasi kadalasan kung ikaw ang nasusunod sa pagpili ng trabaho mo, hahanapin mo yung tingin mo bagay sa'yo, kaya mo, magaling ka doon, magagawa mo ng maayos. And later on, dadalhin ka nito sa isang level na kung saan hindi na pera ang usapan dito. Isa po yan sa palatandaan na ikaw ay umaangat na sa level ng bokasyon. Kapag ang mga ginagawa mo ay wala ng kinalaman sa pagkita ng pera. Pero iba yung passion mo sa bagay na ito. I hope dumating tayong lahat sa ganoong estado ng buhay. That's not anymore money that dictates our action. Kundi you know that there is something God has placed in your heart that He wants accomplished through you. Na ang pakiramdam mo kapag hindi mo ginawa, walang ibang gagawa nito sapagkat sa'yo ini-assign ng Panginoon ang gawaing ito. Iba naman ito sa nagbibidabidahan, no? Hindi naman yun ang ibig sabihin nun. Na akala mo ikaw si Superman at kaya mong solusyonan ang problema ng lahat ng tao. Meron lang talaga tayong isang pagkatawag. Pero nag-uumpisa ang lahat ng ito sa pagtatrabaho. Palagay ko, isang magandang instrumento ng Panginoon ng paghubog ng ating maturity ang pagtatrabaho. In fact, one of the signs of a matured person is a productive person. Kasi kung hindi mature ng isip mo, hindi po ba? No? So, isa itong pagkatawag. Ngayon, may mga tao naman na parang napilitan doon sa kanilang trabaho kasi wala silang choice. But later on, they discovered something, no? Nakita na nila, yun pala, doon din pala sila may tawag. Iba-iba po. Pero isang araw, dadalhin tayo ng Panginoon sa bagay na yun. But for the meantime, kung tingin mo na sa pagkakataon ka na, ano ba ang calling ko? Ano ba yung vocation na meron si Lord para sa akin? Nasa discovery process ka pa lamang. This is my advice. Whatever you do, do it with all your might. Sabi ng Bible. Whatever your hands find to do it with all your might. Kung nasaan ka, nagtatrabaho ka, gawin mo ang pinaka mo sa pagtatrabaho mo, sapagkat sa pamamagitan niya na paglilingkuran mo ang Panginoon. At isang araw, dadalhin ka ni Lord, no, sa talagang para sa iyo. Ang ultimate goal mo sa pagtatrabaho ay ang masumpungan habang ikaw ay lumalago sa pananampalataya spiritually, yung vocation na talagang
para sa'yo. Kung ikaw ay, alam mo, magaling ka magmaneho, baka hindi lang tungkol sa pagmamaneho yan, no? Baka may iba pang mga bagay na paggagamitan ang bagay na yan kung bakit may alam ka tungkol sa bagay na yan. So what does the Bible say about your work? God created us to work. Genesis 1:27-28. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. From the beginning, nilalang ng Diyos ang tao para, magpakarami. Magtrabaho. Everybody say, magtrabaho. Sabi mo sa katabi mo, magtrabaho. Yan. So, pero pag sinabing magtrabaho, please lang, huwag nating ikahon ito sa empleyo. Na yung hindi naka-empleyo, walang trabaho. Pag sinabi pong trabaho, ang bawat araw mo nagiging produktibo. May mga bagay ka na-accomplish na nakabubuti, nakatutulong, nakapagbibigay ng value, no? Na nagagamit mo ang iyong mga kakayanan, no? At talent and skills, no? Para ma-accomplish ang isang bagay. Whether ito ay may sweldo o walang sweldo. As long as productive ang araw mo. Yung goal mo sa araw na yon naganap mo. That is trabaho. So, tinawag tayo ng Panginoon para may gawin, no? Hindi para tumunganga, kumain, matulog, at magsaya. Yung mga ganyan mga tao ay namamatay kinabukasan. Referring to the Gospels. Ang tawag ng mga theologian dito ay creation mandate. Ibig sabihin, nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis at tinawag tayo na punuin at pangalagaan ang mundo. Ibig sabihin nito, tinawag tayong magtrabaho, alagaan ang sangnilikha at gamitin ang potensyal na inilagay ng Diyos sa mundong ito. Tinawag tayo para bumuo ng mga pamilya, ng mga komunidad, at sa pamamagitan ng marangal na gawain. Linawin po natin yung maling kaisipan na ang trabaho ay resulta ng kasalanan. Hindi po kaya tayo nagtatrabaho ay dahil nagkasala ang tao. Hindi pa po nagkakasala ang tao, binigyan na siya ng trabaho. Ginawa ng Diyos, nilagay na lahat ng kailangan. Pagkatapos nun, ipinagkatiwala niya sa tao ang pamamahala dito sa mundo. Meaning, inaasahan ng Diyos na ang tao ay magtatrabaho. Gagawin ang tungkuling iniatang ng Panginoon sa kanila. So, kung titingnan po natin sa kasulatan, hindi totoo na kaya tayo nagtatrabaho ay dahil tayo ay nagkasala. Sa Genesis 2, bago pa nagkasala, inatasan na ni Lord, no, sila. So, what is the point? Nilalang ka ng Diyos para magtrabaho. And in fact, sa mga taong sound ang isipan, hindi ka masaya kapag hindi productive ang araw mo. Hindi ka masaya kapag wala ka na-accomplish, kapag wala ka nagagawa. Yung isipan natin, lagi may project yan. Lagi merong gustong gawin, no? Pero, wag lang yung makasalanang isipan, ang project mo ay magkaroon ng dagdag na asawa. Hindi yun. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. So nilalang tayo ng Diyos
Para magtrabaho, kung gayon, dapat nating tingnan ang trabaho bilang isang tawag mula sa Diyos. So kapag nagtatrabaho ka, tinutupad mo ang isa sa mga layunin ng Diyos sa buhay mo. So God created us to work. Then, all work is ministry. Basta legit yung trabaho ha, legal. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso para sa Panginoon at hindi para sa tao. Bahagi po ng pagtingin sa trabaho bilang tawag ng Diyos ay ang pagtanggap na ang bawat trabaho ay isang uri ng paglilingkod. In fact, doon sa mismong pagtatrabaho po natin, per se, sa pagtatrabaho mismo, bahagi na nun paglilingkod eh. Ang oras po, may katumbas na pera. Tama? Magkano per hour mo? Okay? So, ang oras, may katumbas na pera pag nagtatrabaho. May bilang ng oras ng pagtatrabaho sa isang araw. Now, yung 10% nung trabaho mo sa araw na yon, kung yung kinikita mo doon, binibigay mo kay Lord, binabalik mo sa Kanya, you are working for Him. Yung sa trabaho pa lang, yung pagtatrabaho mo, na dapat yung kikitain mo ay para sa'yo, pero alam mo hindi siya para kay Lord, yung binabalik mo sa Kanya, that in itself is serving the Lord, ministry. That turns your work into a ministry. If the part that is God's, you return to God. Nagiging ministry ang trabaho mo. So, karaniwan nating iniisip na ang ministry ay yung ginagawa natin sa loob ng church. Pero ang totoo, ministry ang kahit anong trabaho na ginagawa natin para kay Lord. Ito man ay hiwalay sa church o hindi sacred na trabaho. So ito po ay sacred sa paningin ng Diyos. Minsan, hinahati natin ang buhay natin sa sacred, secular. Pero sa Diyos, pare-pareho po. Ang ministry ay simpleng paglilingkod kay Lord. Pwede kang maglingkod sa church, pero pwede ka rin maglingkod sa Panginoon bilang teacher, bilang electrician, nakatulong ka sa isang bahay na maiiwas sa posibleng sunog kasi ginalingan mo yung pagka-electrical, no? Driver, nakakapaghatid ka ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa isang lugar. Mechanic, nabibigyan mo ng kapayapaan ang mga nagmamaneho kasi pag nagdaan sa'yo, panatag silang nagdadrive. Full-time stay-home mom or stay-home dad. Sabi ni Martin Luther, the idea that service to God should have only to do with a church altar, singing, reading, sacrifice, and the like is without doubt but the worst trick of the devil. How could the devil have led us more effectively astray than by the narrow conception that the service of God takes place only in the church and by works done therein? The whole world could abound with services to the Lord, not only in churches, but also in the home, kitchen, workshop, and field. Ang idea na ang paglilingkod sa Diyos ay para lang sa altar ng church, pag-awit, pangangaral, at iba pang ginagampanan sa church ay isa sa pinakatusong panlilinlang ng demonyo. Iyan ang kinamulatan natin na ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay sa loob lang ng church. Gusto ko ang anak ko kapag siya ay lumaki, nasa church siya. Paano kung hindi pala siya sa church tinawag? You get the point, no? So,
lahat ng lugar, bahay man, kusina, workshop, bukid, maaaring mapuno ng paglilingkod sa Panginoon. Can I hear an amen? Kaya kung hahawakan mo na yung sandok mo para magluto ng panindang ulam, lahat ng trabahong ginagawa ng mahuhusay ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ginagawa natin ang buong husay ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ganyan magtrabaho ang mga Kristiyano, mahuhusay. Parang kukunti nag-amen. Can I hear a loud amen to that? Yan. Sa church po, may mga ministers tayo, may mga nagsisipaglingkod tayo. Kasi totoo yon at kailangan yon. Kailangan yon. May mga talagang tinawag, pinili, o binigyan ng burden ng Panginoon na maging bahagi ng church. Kasi kung wala, imagine niyo kung walang nagko-commit ng kanilang buhay sa mga gawain sa church, napakahirap nating magawa ito. Hindi ko kayang gawin lahat yan. Pero salamat sa Diyos, sapagkat may tinawag siya. And mind you, ang mga tinawag ng Panginoon na mga ito ay mga nagsisipagtrabaho din kagaya nyo. Yung kanilang another 1/3 ng buhay, doon nila ginugugol ang malaking bahagi nito. Somehow, nakita nila na yung trabaho ay para punan ang kanilang pangangailangan upang maging malaya sila na magawa ang paglilingkod sa Panginoon. Na hindi na problema sa kakainin, hindi mo problema sa pangangailangan. No? So, in that way, nagiging partner ng ministry ang trabaho. Therefore, ang trabaho, ministry din. Hindi po ba? So, madalas ang thinking natin, ganun ang ministry sa yung mga nasa church lang. So, babaguhin natin yan. Tingnan natin na ang bawat isang nagtatrabaho ay minister din ng Panginoon. Naglilingkod sa Diyos sa kanilang workplaces and schools. Gaano po kahalaga ito? Sabi ni Lord, let your light shine before men, that they may see your, good works. So, sa konteksto ng pagtatrabaho, pag-aaral, at mga bagay na sekular na ginagawa natin, paano natin a-apply yung good work? Yung pagiging mabait lang ba ang tinutukoy dito? Hindi ba ito ay may malaking kinalaman din sa pagiging efficient, sa pagiging masipag, sa pagiging on time, sa pagiging responsable, sa pagiging mabuting may accountability, sa pagiging isang mabuting manggagawa? Sa pamamagitan nito ay napaglilingkuran natin ng Panginoon. Sa pamamagitan nito, yung ilaw, yung liwanag ng Panginoon ay ating na ipapakita sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos at ito'y magdadala sa kanila ng isang pagtataka, ano meron ng taong ito, bakit kakaiba siya? Then madidiscover niya, Christian ka pala. Then tatanong niya, saan ka nagcha-church? Pwede ba akong sumama? So nakakilala siya sa Panginoon dahil sa isang taong masipag. You get the point? So in that way, nagiging bukasyon po ang ating trabaho. So anumang sektor, blue collar, skilled labor, agriculture, fisheries, healthcare, education, admin work, food and service, hospitality, sales and retail, transport, security, safety, technician, freelance, videographer, photographer, domestic work, home-based house helper, online freelancer, VA, tutor, sari-sari owner, OFW, seafarer, hotel staff, factory worker, name them.
Ito po ay isang paglilingkod at ikaw ay isang minister ng Panginoon. Minister of Education, Minister of Transportation, Minister of Kitchen, Minister of Public Safety, Minister of Online Service, Minister of Nourishment, etc. Lahat ng working lingkod ng Diyos sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. Kung gayon, mahalaga po pala ang iyong ginagawa sa paningin ng Diyos. Sa mga napapagod na magtrabaho, taas ang kamay ng mga napapagod na magtrabaho. Sige, mapagod kayo magtrabaho. Malaan. Alam niyo, minsan hindi ang trabaho ang problema. Ang problema, pananaw natin sa trabaho. May mga trabahong napakahirap, pero makita mo, siglang-sigla sila sa ginagawa nila. May mga trabahong napakadali. Gaya ng security guard. Naku, pastor, kung alam mo lang ang pagiging security guard, nagkakandatulog ka sa sobrang hirap niyan. Minsan po hindi trabaho ang problema. Ang pananaw mo sa trabaho ang problema. Hindi what you do ang problema, kundi why you do what you do. Ito po ang unang prinsipyo na dapat mong panghawakan. Kung gusto mong maging makabuluhan ang trabaho mo, huwag mong isipin na trabaho lang ang trabaho mo. Tingnan mo ito bilang pagkatawag ng Diyos sa iyo. Amen. Nilalang ka ni Lord para magtrabaho. Lahat ng trabaho, basta legal at marangal, ay ministry. Amen. Number 2, your boss is your Savior. Sabi ng Bible yan, as working for the Lord, not for human masters. Mahalagang malinaw po yung dalawang bagay. Una, yung trabaho mo ay service o paglilingkod. Ikalawa, si Lord ang boss. Para ma-absorb natin ang concept, mahalagang maging malinaw sa iyo kung sino ba talaga ang boss mo. Sapagkat dito lang, magiging makabuluhan ang pagtatrabaho mo. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 5 to 8. Meron ba tayo? Sabayan niyo po ako, everyone. Bakit nagkaiba? Ako na lang babasa. Mga alipin. Meron na? Ayon, okay. Ready, go. Mga alipin. Sundin ninyo ang... Teka, sandali. Bakit yung mga magnanakaw agad ang tinukoy niyo? Okay. Ulitin po, everyone. Mga alipin. Sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan. Takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa, maging siya man ay alipin, maging siya man ay malaya. Maaring okay yung boss mo. Taas ang kamay ng mga okay ang boss nila. Taas ang kamay ng mga boss. Okay ka ba, boss? Maaari ding nakakainis ang boss mo. Taas ang kamay nakakainis ang boss nila. Teka, hindi yung asawa mo tinutukoy ko ha. Pero tandaan mo kung sino talaga yung boss mo. Ang totoong boss mo, si Lord.
Once na ma-realize mo yan, magbabago ang pananaw mo sa trabaho. Magkakaroon ka ng sense of meaning and sense of purpose sa iyong ginagawa. Magbabago ang work attitude mo. Someone wrote this, sabi niya, lahat ng trabaho ay sacred. Kaya dapat nating applyan ng sipag at tiyaga at puso. Kapag nilinis mo ang bahay, hinugasan ang mga kaldero. By the way, mga kabataan, pag sinabi pong maghugas ng pinggan, kasama yung mga pinaglutuan. Nilinis mo yung inodoro, naglilingkod ka kay Lord. Hindi nakikita si Lord ng ating mata, pero totoong-totoo siya sa ating isip kung ang bawat bagay na ginagawa natin ay ginagawa natin bilang paglilingkod sa Kanya. Sabi ng Bible, sa anumang bagay na ating ginagawa. Iisa lang ang buhay. At lahat ng bahagi nito ay magkakaugnay at may layunin. Ang ialay kay Lord ang araw-araw na ginagawa ng katawang ito. So, sa paningin ni Lord, walang secular, lahat sacred. Una sa lahat, ang bawat isa ay naglilingkod sa Panginoon, hindi lang para sa pamilya, kundi para sa Kanya. Taasan po natin ang ating motibasyon. Hindi ako kumakayod para sa pamilya. Ginagampanan ko ang aking tungkulin na pagkatawag ng Panginoon upang itaguyod ang aking pamilya. I am serving the Lord by taking care of what He has entrusted to me. Kaya kahit ikaw ay isang nanay, negosyante, estudyante, empleyado, kapag nagtatrabaho ka para kay Lord, nagkakaroon ng kulay at meaning ang ginagawa mo. Kung mahalagang kilala mo kung sino ang tunay na boss mo, dito mag-uumpisa na pagbubutihin mo ang bawat ginagawa mo. Amen. My best for my Savior. Everybody say it. My best. Yan. So work to serve others. O, ito na, yung magnanakaw. Labas mo na. Everyone, ang magnanakaw, ulitin, ang magnanakaw, isa pa, ang magnanakaw, pwede naman pala. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga. We don't work just for ourselves. We work para punan ang ating pangangailangan at yung mga sobra na sa ating pangangailangan ay magamit natin sa paglilingkod sa iba. Sana po malinaw yun, ha? So, hindi healthy na yung kinikita mo, ang primary na makikinabang dito ay iba. Pero yung pangangailangan mo hindi napupunan. Importante po na yung nagtatrabaho ay nabubuhay ng maayos, kumakain ng masustansyang pagkain, nakakapagpahinga ng ayos, nagiging masigla para tuloy-tuloy sila magtrabaho. Kapag hindi ganon ang kalakaran, mangyayari po. Marami pong ganyan, no? Maraming ganyan. Hindi na train. Actually, it's in the culture. Sana mabago na, no, ng mga Pilipino na ewan ko, hindi ko alam kung saan nanggaling ito. Hindi ko pa nasasaliksik. Subukan yung saliksikin kung saan nanggaling ang mentality na ito na maraming tao palaasa. Palaasa sa kamag-anak na malaki ang kinikita, palaasa sa, may mga taong hindi na nga nakapag-asawa eh. Dahil sa ipinaramdam sa kanya ng kanyang angkan
na responsibilidad niya ang buong angkan. Hindi na nga nabigyang kaligayahan yung kanyang sarili. Hindi na nagawa yung gusto niya. Tinipid ang sarili sa maraming mga bagay. Alang-alang doon sa ano. Hindi po tama yon. Sabi mo sa katabi mo, hindi tama yan. Hindi tayo nakakatulong kapag ganyan ang ating kaisipan. Hindi lahat ng tulong ay pagbibigay. Minsan ang pag-withhold ay tulong din para mamulat sila na meron din silang sariling angking kalakasan, kakayanan na pwede nilang gamitin na habang umaasa sila sa iba ay hindi sila lumalago, hindi sila umuunlad at walang bagay na mabuti na mangyayari sa kanilang buhay. Ang pagtuturo po ay pagtulong din, mga kapatid. So, balik tayo. Kapag nagtatrabaho ka, nagpo-provide ka ng produkto, serbisyo, pangangailangan ng iba. Kumikita ka para sa sarili mong pangangailangan, ang trabaho mo ay isang paraan ng pag-ibig sa kapwa. Kaya habang ikaw ay nag-grow spiritually, tatanungin mo yung sarili mo, Lord, ginagamit ko ba ang mga talento at kakayanan na binigay mo sa akin ng buong buo? Or may mas makabuluhang lugar ba kung saan ako makakapaglingkod pa ng mas mabuti? No, in this point, maaaring i-lead ka ni Lord sa isang bagong direksyon, isang bagong trabaho, panibagong training, o pag-level up. Sa ikalawa, ang trabaho ay daan para makatulong sa nangangailangan. So una po, importante na may goal tayo. Na yung hindi lagi mong ginagawa, yun na yung buhay mo. Pwedeng. So ikalawa, para makatulong. Ang layunin ng trabaho ay hindi lang para hindi ka maging pabigat sa ibang tao, lalo na sa pamilya mo, kundi para may maibahagi ka rin. Share din. Una, sa gawain ni Lord. Ikalawa, sa iyong pamilya. Ikatlo, sa iba. Ang pananalapi mo dapat organisado sa paraan na kaya mong tumulong sa mga pinapakita ni Lord sa iyo na kailangan mong tulungan. Let me repeat this. Ang pananalapi mo ay dapat organisado sa paraan na kaya mong tumulong sa mga pinapakita ni Lord sa iyo na kailangan mong tulungan. Ang utos ni Lord, ibigin ng Diyos ng buong puso at ibigin ng kapwa gaya ng sarili. Maiaangkop mo ito sa trabaho kapag tinitingnan mong ang ginagawa mo ay may layunin na mapaglingkuran si Lord at ang iyong kapwa. Tanong, malinaw na ba sa iyo kung sino ang tunay na boss mo? Sino boss mo? Kaya magtrabaho para kay Lord, magtrabaho para sa paglilingkod sa iba. Yan yung turning your work into worship. And lastly, your work is your praise report. Your work is your testimony. Alalahanin niyo ang pinagkalooban kayo ng Diyos, ng Panginoon ng gantimpalang ilalaan para sa inyo. Bilang witness kay Lord, how you work matters. Your work is your testimony to the world. Paano mo pahahalagahan ang trabaho mo? Matapos nating ilahad ang prinsipyo ng vocation, na ang trabaho ay tawag ng Diyos, at matapos nating tingnan ang prinsipyo ng service, na si Lord ang tunay nating boss, ngayon, tingnan natin yung prinsipyo ng patotoo. Everybody say patotoo. Mahalaga kung paano ka nagtatrabaho. Number 1, work with passion. Everybody say passion. Have you seen a passionate person? All hard work brings profit, but mere talk leads to poverty. Whatever your hands find to do, do it with all your might. Sabi ng verse, for in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. What is the point of these verses? Kung magtatrabaho ka na rin lang, gawin mo ito na parang isang masterpiece. Buong puso, with passion. Bahagi ng pagiging magandang patotoo sa trabaho ay ang pagiging masigasig, may kusang palo, responsable. Tinatapos sa mga gawain, hinihigitan, hindi ang gawa ng iba, kundi yung sa isip mo ay pwede na. Merong excellence mindset. Ginagawa ang mga bagay
na tinatamad gawin ng iba. Kapag masipag ka sa trabaho, hindi man kaagad tumataas ang posisyon mo, pero tumitingkad ang reputasyon mo bilang isang taong mapagkakatiwalaan at may kalidad ang gawa. And by the way, mas importante ang reputasyon kesa posisyon. At ano ang bonus? Magiging fulfilled ka, magiging magandang patotoo ka sa iba, makikita mo yung favor ni Lord sa iyo. Ang tawag dito ay reward, earthly rewards. So you work with passion. Work with integrity. Madaling magpakitang gilas kapag andyan si boss. Pero pag nasa bakasyon si boss, work with integrity. Ang isang professionally excellent na mananampalataya, hindi kailangang bantayan. Tapat yan sa trabaho. Integrity. Pagtataglay ng iisa lang na pagkatao, may nakakakita man o wala. That's integrity. Kung hindi ka nagnanakaw kapag may nakakakita, hindi ka rin magnanakaw kapag walang nakakakita. Kung hindi ka patay malisya, kapag kaharap ang boss, hindi ka rin tamad pag wala siya. Kapag may integridad ka, buo ka. Actually, that's meaning of integrity. Buo, hindi hati, hindi doble cara. No, walang schizophrenic personality. At kung buo ang pagkatao, buo rin ang puso para magtrabaho. So magtrabaho na para kay Lord. Dahil maliwanag sa iyo na si Lord, ang boss mo, siya ang pinaglilingkuran mo. Ang pagtatrabaho ng may integridad ay isang tumataginting na patotoo mo bilang isang Kristiyano. I wonder, ano ang remark ng mga kasama mo sa trabaho tungkol sa iyo? Maring di mo kinukwento. Pero, ikakaiba ba sa iyo? No? So whether you eat or drink, whatever you do, do it for the glory of God. So nilalang tayo ni Lord para luwalhatiin siya, ma-enjoy ang kanyang presensya, magpakailanman. Isa sa mga paraan ng pagluwalhati ay kapag sumasamba sa church, pero hindi lang yon. Tinawag ka rin niyang magbigay luwalhati sa Diyos sa pamamagitan ng trabaho mo. In fact, mas gusto ni Lord na lumiwanag tayo sa labas ng church na ito. Pero may warning. Kapag ikaw ay nagsikap, naging tapat, naging mahusay sa trabaho, malamang susunod dito, mabibless ka financially and materially. All hard work brings profit. At maraming tao ang pupuri sa iyo at ikukumpara ka sa iba kasi nakakahigit ka sa kanila. Pag nasa ganito ka ng status, huwag kakalimutan kung sino ang boss mo at bakit ka ganyan. Kapag pinuri ka ng boss mo, ng coworker mo, sabi mo, salamat po. Malaking bagay yan para sa akin. Pero higit sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord dahil siya talaga ang tumutulong sa akin na magawa ko ang lahat ng ito. Never ever forget na kapag may positive remarks sa iyo, taas mo si Lord sa buhay mo. That's because of my relationship with my Savior. And therefore, you are privileged to have me. You are blessed to have me. Because God has sent me in this company to work for you. So, kapag may mga pagpupuri sa iyo, taas mo si Lord. Si Johann Sebastian Bach from Germany, isa sa mga pinakamahusay at kilalang composer at musician sa kasaysayan ng musika sa mundo. Hundreds of masterpiece, choir, organ, orchestra, solo instruments. Sa lahat ng kanyang ginawa, lagi siyang merong sinusulat sa bawat komposisyon. Ang nakasulat, SGD. SGD stands for Soli Deo Gloria. To God be the glory.
Tinawag siya ng mga early theologians na the fifth evangelist dahil sa paraan ng pag-share niya ng gospel sa kanyang mga obra. Maliwanag sa kanya na ang bawat ginagawa niya, ang taglay na niyang angking kagalingan ay para sa Panginoon. So he never forgets to write SGD in every masterpiece. Sana po, ganyan din tayo. Hindi man natin literal na sinusulat sa papel yung SGD. Ay nakikita ito sa ating attitude. Lagyan natin ng for the glory of God, signature ang bawat trabaho natin. At higit sa lahat, huwag matakot i-share si Lord kung sino siya sa buhay mo. Kapag may maganda kang patotoo, maayos ang iyong patotoo, tama ang iyong buhay, wala tayong dapat ikatakot na banggitin ang pangalan ng Panginoon sapagkat alam natin na hindi nakakahiya, kundi sila ang mapapahiya sa kanilang sarili. Pero hindi mo gagawin to para mapahiya sila. Gagawin mo to para sabihin sa kanila na yung ginawa ng Diyos sa akin, pwede din gawin ng Diyos sa buhay mo. Do you want to receive Jesus as your Savior? Dahil lang nakita na maganda yung trabaho mo. So humanap ng pagkakataon na ma-share si Lord. And let's close this message. Work like it's worship. Kung gusto mong maging makabuluhan ng trabaho mo, gusto mong maging tunay na influential, kung gusto mong may maiwan kang marka sa mundo, pagpasok mo sa trabaho bukas, pagharap mo sa mga gawain mo, ituring mo na ikaw ay nasa isang worship service. Remember these three things. Your work is part of your calling. Your boss is your Savior. And your work is your testimony. Huwag mong problemahin ang para sa iyo. Sapagkat kapag ang pinroblema mo, ang inasikaso mo ay ang para sa Panginoon, ang pangako niya, siya ang bahala doon sa para sa iyo. At magugulat ka na lang kung paano dadalhin ka ng Diyos sa realm ng pagpapala na hindi mo na-imagine. Isang pagpapala na dadalhin ka ng Diyos sa kalagayang hindi mo akalain na iyon ang magiging kalagayan. That's when we begin to treat our work as worship. Tayo-tayong lahat. Nais ko na sa pagkakataong ito, huwag nating sukatin ang ating trabaho kung ito ay malaki o maliit, mahalaga o hindi, kumpara sa ibang trabaho. Sukatin natin ang ating trabaho doon sa ating attitude towards our job. Ano ba yung nasa puso mo every time? Ano ba yung attitude mo towards your work? Now that we have understood na hindi lang pala sa church sinasamba si Lord, kundi paglabas dito, I have another opportunity to serve the Lord. Bukas pagpasok ko, mamaya kung may gagawin ako, in everything that we do, ito pala'y pagsamba sa Panginoon. And see how things will change in your life. Pag nagbago yung pananaw mo, nagbago yung attitude mo, nagbago yung goal mo, nagbago yung layunin mo sa bawat ginagawa mo, magbabago rin ang lahat. Madi-discover mo yung talent, yung skill, yung kakayanan na pinagkaloob ng Panginoon sa iyo na hindi lumalabas sapagkat mababaw pa yung iyong pananaw. And see how this will bring glory to God. At hindi natin alam, baka dahil dito may mga taong madala tayo sa Panginoon. We never know. So let's offer our job, our work to the Lord. Ano man ang bagay na ginagawa mo,
na iniisip mo, I do it to make a living, ngayon i-offer mo sa Lord at gawin mong, Lord, from now on, kapag gagawin ko ito araw-araw, gagawin ko to bilang pagsamba para sa iyo. Lapit tayo sa Panginoon. There your love is unfold. As you open my eyes to the work of your hand. When I'm blind to my way, there your spirit will pray. As you open my eyes to the work of your hand. As you open my eyes to the word of your hand, oceans will fall, nations come, at the whisper of your call. Hope will rise, glory show. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, sa iyo. In my life, your will be done. In my job, your will be done. In the things that I do every day, your will be done. In my plans, your will be done. In my life, your will be done. In my talent, Lord, your will be done. In the skills that I have, your will be done. In my ambitions, your will be done, O God. Ito ang aming panalangin ngayon, O Diyos. Your will be done and help us to turn all that we have, Lord, all that we do into worship. Tulungan mo po kami at samahan sa journey ng buhay na aming nilalakaran, Panginoon. Patungo sa ultimate calling mo sa aming buhay, Panginoon. Hayaan mo na huwag lumipas ang buhay na ito na hindi namin nararating at hindi namin nagagampanan ang pagkatawag mo sa amin, O Diyos. And Lord, if we are still in the process of training, of molding, sa pamamagitan ng mga pangkasalukuyang bagay na aming ginagawa, tulungan mo na dito pa lang at hindi na namin hintayin ang araw na yon na doon namin gagawin yung aming best, kundi sa pangkasalukuyang bagay na aming tinataglay at ipinagkatiwala mo sa amin. Help us, Lord, to give it our best. Baguhin mo ang aming pananaw, baguhin mo ang aming attitude. Pagkalooban mo kami ng sigla, Panginoon. Ngayon na nalaman namin kung para kanino namin ginagawa ito, para kanino namin pinagbubuti ang aming mga ginagawa, at kung papaano mo ipinaunawa sa amin ang pagmamahal sa iyo at pagmamahal sa ibang tao, kung saan ang bawat ginagawa namin, Panginoon, sa iyo na hindi namin nakikita ay naipapakita namin sa pamamagitan ng paggawa namin sa ikabubuti ng ibang tao, sa pagtulong sa kanila, Panginoon, sa pagpapakita kung gaano sila kahalaga at kung gaano namin ina-appreciate yung pagpapahalaga na binigay nila sa amin. Kung paano namin ibinabalik ito, Panginoon. Tulungan mo po kami na magawa namin ang lahat ng ito, na ang nagtutulak sa amin ay sapagkat tinawag mo kami upang sumamba sa iyo. Hindi lang sa loob ng simbahan, kundi sa bawat lugar na nasaan kami at bawat bagay na aming ginagawa. In my life, your will be done. In my life, be glorified, O God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga maling pananaw, maling attitude, at maling pamamaraan kung paano namin ginagawa ang aming ginagawa. Sa oras na ito, sinusuko namin ang buhay namin sa iyo. Gawin mo kaming minister, gawin mo kaming servant mo, Panginoon, saan mang dako kami naroroon. Sa pamamagitan ng aming pagsasalita, sa pamamagitan ng aming karakter, sa pamamagitan ng aming pakikitungo, at sa pamamagitan ng pagganap ng aming mga tungkulin. Pagpalain mo po ang bawat isa
at patuloy mo kaming samahan. Help us to give our best for our Savior. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. I've got two people here. Each one of them is represented by a glass of Skittles. Skittles. I've got two people here. Each one of them is represented by a glass of Skittles. Skittles 1 and Skittles 2. This morning, God has presented to us that two different people in the way we live today. The first guy lives trying to just take care of himself, and you realize the needs are great, so he gives some of his Skittles to his mortgage payment. And he gives some of his Skittles to his car payment. And if he has kids, more cars. Then he has kids that will one day go to college, and he has to give more money for college, and it's college, so it's college, so it's more Skittles. Trying to take care of himself. One day, one of those kids decide they want to get married, and it's their daughter. I know what he feels like, and that's the whole thing. And then he looks down, and he says, well, I don't have any left over to give to God. But God says there's this other guy. His Skittles, the first thing he does with them, he hears the truth. He's connected to what Christ has done in him, and he takes his Skittles and he gives them to God. His storehouse, to those that need the tithe. He gives them to them. And then he sees the need and he gives somebody else. Then he realizes he has a mortgage payment. He has realized he has cars to pay for. He realizes that he has college to pay for. He realizes that he has a wedding to pay for. But then he realizes his is empty. He's not sure what to do, and he knows he's obeyed God, and then he looks to God. And God begins to pour out his storehouse upon him. And God says, it's okay, I got room enough for you. Listen, my friend, his bucket is never empty. It's never empty. And my friend, I want you to understand the issue of the hour is, which guy will we be? What will you do with your Skittles? Because the truth is, God overwhelmingly, in the truth of his word has said, out of the overflow, that love will pour out of you, and you will be generous. Ayan, amen po. And that teaches us one thing, to have faith in giving. Ayan po, the Lord reminds us na kahit maliit man or malaking handog, God sees our hearts when we give. And when we faithfully give our tithes, we show trust and support to Him and His works in our community. Kaya saan ba natin unang ibibigay ang porsyento ng Skittles natin? In relation to the preaching earlier po, let's make our works meaningful by connecting it to service. And one way to serve is by faithfully giving. Gaya nga po ng widow in Mark 12:44, sabi po doon, she gave all she had to live on. Walang pagdadalawang isip po, bagkus nagbigay. Yan po ang ating sanayan. Let us give generously and cheerfully kasi God's blessings are always bigger than what we give. Ayan, hawakan po natin ang ating mga kaloob at tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for our lives and for all that we have. We pray that you continue to guide us in all that we do and may our life be filled with your covering. We ask for your support and guidance. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Dadaan po tayo sa magkabilang gilid at babalik po tayo sa gitna. Happy giving po. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y lagi, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y lagi, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita.